Part 2 na nga pala tayo ng ating epic tutorial. Ang gagawin nga pala natin ngayon ay yung bread or tinapay na gawa sa passy wire. Ayan, kaya namimili tayo ng ating gagamitin na kulay. So, ang pinili natin ay color white. At dahil wala tayong light brown, ang nakuha natin is yung dark brown. Rush nga pala ito, kaya wala na talaga tayong time bumili. Kaya kung ano lang talaga yung available, yun na lang yung gagamitin natin. Kumuha na nga pala tayo ng tissue para sa gagamitin nating pang bread. At kumuha din tayo ng matigas na karton para panglagay niya sa gitna. At yan, ginupit-gupit na natin yung color white natin na fussy wire para mamaya dikit na lang tayo ng dikit. Akala ko sobrang dali lang gumawa nito pero ang hirap pala talaga. Mas maganda kung meron kang gunting na ginagamit nila paggupit talaga ng fussy wire tulad ng napapanood natin sa mga nag-tutorial nito. Kasi yung ganitong gunting tulad ng hawak ko, medyo masakit siya sa kamay. Tiis, ganda ka na lang talaga. Tiis lang pala, walang ganda. Baka mabash tayo eh. Ididikit nga pala natin dito yung tissue para medyo matigas siya. Pero yung iba hindi na naglalagay ng karton. Feeling ko lang kasi mas madali siyang idikit dun sa sombrero kapag medyo may matigas na bagay dun sa likod niya. Feeling yarn? Pagkatapos niyan, pinalibutan ko pa siya ng tissue para medyo maumbok yung ating tinapay. At eto na nga. Ate mo, puro paso tayo. Dito talaga ako lalong sumaludo sa mga gumagawa ng mga ganitong items na gamit ng fussy wire. Yun. Iyak na talaga. Yung mga napapanood kong gumagawa nito, parang sila napapaso. Pero nung ako na yung gumagawa, girl, ang hirap niyang idikit. Puro paso-paso na tayo dyan. Akala ko talaga itong video na ito ay kasing smooth ng mga crafters natin na napapanood na gumagawa ng fussy wire. Pero hindi. Sa dami ko na nga talagang paso, hindi ko na kinaya kaya gumamit na ako ng karton para hindi ko mahawakan yung stick glue. Ang naging focus ko na tuloy ay yung paano hindi mapaso. Dito sa part na to, nilalagyan na natin siya ng brown. Wow! Pagkatapos, nilagyan na natin ng mukha yung ating bread. Yay! Ang focus ko na lang talaga dito ay matapos na agad dahil hindi ko na talaga mabilang kung nakailang paso tayo. Oo. At ayan, patapos na tayo. Eto na finally ang bread natin. Konting lagay na lang ng brown sa taas para magkameron siyang shape na parang bread talaga. Ewan ko lang kung mukhang bread sa inyo ha. Para sa akin, sumakses na talaga ako dyan. Hindi ko talaga in-expect na magiging puro paso-paso tong video na to. At ayan, we're done. Okay na to. Bye!